Ako po si Mary, 27 years old. Ibabahagi ko lamang po ang naging karanasan naming mag-asawa sa lugar na akala namin ay paraiso. Marami tayong naririnig na mga kababalaghan sa mga magulang natin o hindi kaya sa ating mga kakilala. Mga kwento na minsan ay nagpasalin-salin na sa bibig ng iilan. Pero ang aking ibabahagi na kwentong kababalaghan po ay nangyari sa amin ngayong taon lamang, kung saan marami ng pagbabago sa mundo. Pero akala ko lang pala na nagbago ang mundo. Dahil marami pa rin palang mga nilalang ang nananatili nating kasama kahit hindi natin nakikita. Pero bago po iyon, dito po nagsimula ang lahat. Noong una po ay magulo at nakakasakal ang buhay naming mag-asawa. Wala kaming permanenteng bahay. Nakasulok lang kami sa magulang ng asawa kong itago na lang natin sa pangalang J. Nagbingi-bingihan na lang kami. Pansamantala habang maliit pa ang mga anak namin. 2 taon na po kaming kasal ni J. At nagkaroon na rin kami ng 2 anak. Noong una, ayos naman ang pakikitungo sa amin ng biyenan ko, pero noong nagkaanak na nga muli kami, sa pangalawa at sumabay pa ang pagkawala ng trabaho ni Mr. ay doon na kami unti-unting pinapalayo. Mahirap para sa akin na makarinig ng mga boses na masakit sa tenga at damdamin, lalo na at kapapanganak ko lang sa bunso namin. Kumbaga, nasa parte pa lang ako ng postpartum depression. Kaya naman, lagi akong umiiyak sa asawa ko para umalis na kami. Hindi rin naman ako yung taong mahilig magsumbong sa magulang ko. Kaya inilihim ko na lamang hanggat kaya ko, Sir Gimbal. Pero dumating sa punto na pati pagkain namin sa bahay ay para bang kanya-kanya na. Bumibili sila ng kanila lang. Pero pag kami ang meron, lahat dapat ay makakakain. Parang may pader na rin nakaharang sa aming lahat sa loob ng bahay. Puro parinigan at walang maayos na komunikasyon. Kaya naman, hindi ko na rin nakayanan at nagdesisyon na ako na isama ang asawa at anak ko sa lugar namin. Ayoko rin naman na magtanim ng sama ng loob sa mga taong tumulong rin sa amin kahit papaano. Isang gabi, habang natutulog ang lahat ay nag-usap kaming mag-asawa. Mahal, umalis na kaya tayo dito? Malungkot kong sabi. Unang beses kong ibinukas ang usapin na iyon sa mister ko. Bakit naman? Ayaw mo ba sa bahay namin? Tanong sa akin ni mister. Oo nga at malaki ang bahay nila. At 2 lang silang magkapatid pero kahit na ganun ay nahihirapan akong kumilos. Parang laging may nakatingin sa bawat kilos ko. Kahit simpleng pag-iyak ng bata ay ako ang kanilang binabangayan. 2 na rin naman ang anak natin. Baka gusto mo na bumukod na tayo. Muli kong sabi habang naghihintay ng magiging pasya ng asawa ko. Kung yan ang gusto mo, ayos lang sa akin. Mas maganda nga yun para lalo natin maayos ang mga sarili natin at walang makikialam sa atin. Sabi naman ng asawa ko. Sa totoo lang ay hindi naman mahirap kausapin ng asawa ko. Dahil alam niya ang aking pinagdadaanan. May gabi rin kasi na kinakausap ko siya na maayos sa tuwing nakakaramdam ako ng bigat ng damdamin. Nakikinig siya sa mga hinaing ko. Pakiramdam ko nga naghihintay lang siya na magsabi ako sa kanya ng aking desisyon. Mahal, saan naman tayo pupunta? Muli nitong tanong sa akin. Sa lupa ng mga magulang ko. May bundok doon na wala pang nakatira. Pwede tayo dun, mahal. Masaya kong sabi habang pinapagaan ang sitwasyon. Sigurado ka ba dyan? Baka naman may magalit. Yung mga kapatid mo kung dun tayo titirik ng bahay. Nag-aalangan naman ang boses ng mister ko. Marami kasi kaming magkakapatid. At kapwa may mga asawa na rin. Hindi sila magagalit dahil ayaw naman nila tumira sa lupa namin dun sa bundok.
Sabi ko naman. Sige, kung sigurado ka na dyan, pag sahod ko, bibili agad ako ng gagamitin natin. Natuwa naman ako sa mga sinabi ng mister ko dahil lagi niya akong inuunawa. At habang may pera pa nga kami ay nagpagawa kami ng maliit na kubo sa gulot. Pero hindi iyon naging madali para sa amin. Dahil habang nagpapagawa nga kami ng kubo ay dun muna kami nakitulog sa bahay ng mga magulang ko. At syempre, naging masaya naman sila dahil sa mga apo niya. At sa loob nga ng halos isang buwan ay unti-unti naming natatayo ang aming munting tahanan. At dun nga nagsimula ang lahat ng kababalaghan na nangyari sa aming buhay. Sa unang linggo ng aming pagtira, hindi pa ganun kaayos ang bahay at marami pa rin kulang. Pero nagdesisyon na rin kami na dun na muna tumira. Kahit papaano naman ay may kwarto doon na may sara kahit bukas kas ang sala at kusina. Bali, gawa sa kawayan ng bahay namin. Pero dahil nga sa kagustuhan naming makabukod, hindi namin naisip kung may masamang mangyayari sa amin. Masaya naman kaming mag-asawa dahil kahit papaano, nagkaroon kami ng konting katahimikan. Pero akala lang pala namin iyon. 7:00 na noon. Nang bigla na lang nag-iiyak ang aming anak na 4 na buwang gulang. Patahanin mo yung bata, baka nagugutom lang. Sabi sa akin ni Jay na noon ay katabi ang aming panganay na anak na 3 taon pa lamang. Binuhot ko naman ang bata pero lalo itong nagpapapalahaw. Di ko na tuloy alam ang gagawin ko dahil sa pag-iyak nito ng walang tigil. Ginagawa ko na ang lahat. Pinadede, inalo, hinele, pero iyak pa rin ito ng iyak. Mahal, pakuha nga ng pamahid. Baka kinakabag na ito kaya walang tigil sa pag-iyak. Medyo mahinahon ko pa rin sabi. Sandali lamang at hahanapin ko lang. Ilang minuto pa nga ay inabot sa akin ni Jay ang langis. Pero hindi pa rin tumigil ang sanggol kakaiyak. Hinihintay ko naman ang inay ko na dumating dahil sigurado ako na pupunta sa bahay yun. Dahil sa lakas ng palahaw ng bata. Hindi rin naman kasi kalayuan ang kanilang bahay. Pero umabot na nga sa punto na parang hindi na makahinga kakaiyak ang bunso ko. Kaya naman, tinakbo ko ang madilim na daan papunta sa bahay ng mga magulang ko para makahingi ng tulong. Inay! Inay! Oh, anong nangyari? Si Ining po kanina pa nag-iiyak. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ay, kailan pa? Kanina pa nga po iyak ng iyak. Hindi niyo po ba naririnig? Takadong sabi ko. Hindi, baka gawa lang ng TV kaya hindi namin marinig. Paliwanag ni inay. Sabay kuha ng bata, saka hinele. Tinignan din niya kung kinakabag ito. Pero hindi daw naman. Hindi naman kinakabag ang bata eh. Asa na mag-ama? Tanong ni nanay na napatingin sa bandang likuran ko. Nasa bahay po. Tulog na po kasi si Nene kaya hindi na po makaalis si Jay. Akala ko kasama mo. May napansin kasi akong anino sa labas. Wala po, inay. Pinagbantay ko nga po si Jay sa bata eh. Ganun ba? Baka guni-guni ko lang. Pero dumito muna kayo ni baby. Tignan mo at tumatahan ng bata dito. Sabi naman ni nanay na karga-karga ang anak ko. Hindi na nga muna kami umuwi ni baby. Kaya naman sumunod sa akin ng mag-ama ko. Buti na lang, sumunod kayong mag-ama. Umiiyak kasi si Nene. Gusto ko tabi ka. Mas mabuti naman na sumunod na kayo. Balak na huwag na muna kayo pauwiin. Dahil nga naninibago pa ang bata. Paliwanag ng nanay ko sa asawa ko na hindi naman tinutulan ni Jay. Doon kami natulog muna sa bahay nila nanay. Pansamantala habang hindi pa nga nasasanay ang mga bata sa lugar.
Bakit po kaya laging umiiyak ang mga baby ko sa bahay namin, inay? Baka naninibago pa ang mga bata sa lugar, kaya umiiyak ng umiiyak. Baka nga po, simula lang naman po nang tumira kami doon, naging iyakin na rin ito. Ito nga rin pong si Nene, umiiyak rin po ng umiiyak. Naisip ko po, baka hinahanap yung ina kaya sumunod na lang po kami dito. Sabi naman ng asawa ko. At kahit nga ganon, Sir Gimbal, ay hindi naming inaring kababalaghan yung nangyayari. Dahil nga normal lang naman sa bata ang umiyak. Kinabukasan ay nagbalik na ulit kami sa aming kubo. Tulad ng dati, naging maayos naman ang aming mga anak. Naglalaro na ito at laging tumatawa. Pero akala ko magiging ayos na ang bata. Hanggang sa nagising na lang kami. Isang araw na inaapoy ng lagnat ang aming bunsong anak. Di ko nga po alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Dahil wala namang dahilan para lagnatin ang bata. Dahil wala namang ubo at sipon ito. Kaya nagtungo na naman kami sa nanay ko para magpatulo. Mabuti na nga lamang at lagi siyang andon para umalalay sa aming mag-asawa. Isang linggo pong nilagnat ang anak ko. At hindi po ito nawawala kahit na maubos na nito ang gamot na binibili namin. Nai-stress na nga po ako. Dahil hindi ko na po alam ang aking gagawin. Puno ako ng alalahanin kaya naman hindi na rin po ako makatulog ng gabing iyon. At habang inaapoy nga po ng lagnat ang anak ko ng gabing iyon, karga-karga ko ito habang nakaupo. Maya-maya pa ay napansin ko na para bang may anino sa hindi kalayuan sa aming harapan ng bahay. Meron doon na bato na malaki na malapit sa malaking puno ng rambutan. Dahil nga medyo inaantok na ako ay hindi ko na halos maaninagan ng anino. Pero parang anino iyon ng tao. Itim ang kulay nito at halos pumangga na ang ulo nito sa rambutan. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko para alamin kung ano ba talaga ito. Pero hindi umalis at nananatili ang aninong iyon sa may puno. Parang nakatayo ito habang nakatitig sa aming mag-ina. Mahal, gising dali. Ginising ko ang aking asawa. Dahil nga baka magnanakaw yung naroon sa may rambutan. Bakit? Anong nangyari? Sabi naman ng asawa ko na pupungas-pungas pa. May tao dun. Baka magnanakaw. Bulong ko habang nakasilip ako sa siwang ng aming dingding. Hindi kasi ganon kaliwanag yung ilaw namin. Dahil maliit na solar light lang ito. Agad na bumangon yung asawa ko para tignan nga yung sinasabi ko. 2 minuto lang mula noong umalis siya nang bigla na lang siyang nagtatakbo pabalik. Takot na takot at parang nakakita ng multo. At napansin kong balabalatong na rin ang kanyang mga pawis. At parang may kakaiba itong nakita. Oh, anong nangyari, mahal? Bakit ka nagmamadali? Tanong ko sa asawa ko na noon ay nakapanik na sa aming kwarto. Hindi taong naroon. Hindi. Naaninagan ko. Pero alam kong hindi tao yun. Nanginginig ang boses ng asawa ko habang sinasabi niya ang kanyang nakita. Hindi naman ako makapaniwala sa mga sinasabi ng asawa ko. Dahil hindi naman talaga siya yung taong matatakotin. Seryoso ka ba? Huwag mo nga akong takutin ng ganyan, mahal. Medyo naiinis kong sabi. Hindi ako nagbibiro, mahal. Totoo na may nakita akong kakaibang nilalang doon. Takot na takot nito na sinabi. Pero kahit nga nakikita ko na natatakot na talaga siya dahil nagtataasa na ang kanyang mga balahibo. Baka naman namamalikmata ka lang, mahal. Huwag mo nang isipin yun. Sabi ko. Ayaw ko rin kasing magpakita sa kanya ng takot dahil kami lang dalawa sa bahay at may sakit pa nga ang anak ko.
Sana nga. Sabi nito na halatang nilalakasan na lamang niya ang loob niya. Pinalagpas namin yung gabing iyon. Hanggang sa lagi na lamang po binabangungot si Jay. Lagi siyang sumisigaw ng tulong sa 10 oras ng gabi. At kadalasan na nagigising akong nakatulala ito. Mahal, anong nangyayari na naman sa'yo? Tanong ko sa asawa ko. Buhat pa kasi noong una kaming magsama ay sumisigaw na ito tuwing nananaginip ito. Pero ngayon, kakaibang takot ang bawat sigaw niya. Parang may dahilan ito. Kaya naman, hindi na rin ako makatulog tuwing gabi dahil halos gabi-gabi siyang dinadalaw ng bangungot. Inalog ko ang kanyang balikat at minsan ko pang sinampal. Paggising ko sa kanya, nakita ko itong nakatitig sa akin ng kakaiba. Anong nangyayari sa'yo? Wala naman. Nagpakita lamang sa akin yung babaeng walang mukha. Sabi nito, habang pinupunasan ng kanyang pawis. Magdasal ka kasi bago matulog. Baka napapagod ka lang kaya ka laging binabangungot. Sabi ko, habang iniaabot ko dito ang tubig. Madalas kasi siyang uhaw matapos nitong managinip ng masama. Mahal, naniniwala ka ba na yayaman tayo? Bigla nitong tanong sa akin na aking ikinagulat, Sir Gimbal. Oo naman, basta magsikap lang tayong dalawa. Sabi ko naman na medyo natutuwa sa sinabi ng asawa ko. Kahit na may mamamatay. Muli nitong sabi na siyang dahilan para mawala ang ngiti sa aking labi. Ano ba yung sinasabi mo? Yayaman tayong magkasama. Saka kailangan lang naman natin magsikap sa buhay. Walang mamamatay. Sabi ko. Saka ko tinabihan muli ang dalawang bata. Nakita ko naman na medyo napatulala si Jay sa taas ng bubong. Parang malalim ang kanyang iniisip. Pero hindi ko muna ito binigyan ng pansin. Dahil baka malalim lang ang problema nito. Hanggang sa ilang araw nga yung nagdaan. At naging tahimikin ang asawa ko. At kahit nga magkasama na kami sa bahay ay parang hindi namin nararamdaman ang isa't isa. Nawala yung dating sigla ng relasyon namin. At palagi siyang iwas na iwas sa akin at kahit sa mga bata. Mahal, may problema ba? Napapansin ko kasi na parang iwas na iwas ka sa akin. Kinakausap ko si Jay habang naghuhugas ito ng plato. Wala namang problema. Marami lang talaga akong iniisip. Sabi nito. Sabay tapos ng kanyang ginagawa. Pero kita ko na parang namumutla siya at parang laging may iniindang sakit sa katawan. Magsabi ka nga ng totoo. May sakit ka ba? Medyo naiinis kong tanong sa asawa ko. Wala. Napagod lang ako sa paghakot ng saging ni tatay. Sabi nito. Hindi ko naman siya tinanong pa ng mabuti dahil baka nga napagod lang ito sa pagtitiba at paghakot ng saging. Pero kinaumagahan, nilagdat ng todo ang asawa ko. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil sa dalawa na silang may sakit ng bunso namin. Nahihirapan na talaga ako, Sir Gimbal. At halos hindi na rin ako makapag-intindi sa bahay dahil sa nangyayari. Mahirap para sa akin na pagsabay-sabayin ang lahat. Lalo na at wala naman akong maaasahan, kundi ang sarili ko lamang. Kahit sino naman, Sir Gimbal, ay mahihirapan. Pag sa iyo na nakaatang ang responsibilidad na pangdalawahang tao. 2 araw akong nagtiis. Pero nung hindi ko na talaga makayanan ng lahat, nagpunta agad ako sa nanay ko para sabihin ang nangyayari sa amin. Nako, baka naiengkanto na ang asawa mo. Sabi sa akin ni nanay nang ikwento ko ang buong pangyayari. Ano pong gagawin ko, inay?
may sakit na rin po si Neneng. Nahihirapan na po ako kung ano po ang gagawin ko sa mag-ama ko, Nay. Sobrang hirap po. Halos hindi na nga po ako makapag-intindi sa bahay kasi dalawa po silang may sakit, Nay. Nay, ano pong gagawin ko? Malungkot kong sabi na medyo na iiyak na rin ako. Mas mainam na pumunta ka kay Kadayo mo. Magaling iyong manggagamot. Baka napapaglaruan na rin ang iyong mga bata. Sabi sa akin ni Nanay. Nag-aalangan naman ako dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga albularyo. Kung sakit lang kasi ang pag-uusapan, sa doktor ako pumupunta. Inay, baka po nangingilalim ang sipon at ubo ng aking mag-ama kaya sila po nilalagnat. Sa doktor po dapat ako magpunta, Inay. Sabi ko, pero sinabihan ako ni Nanay ng bagay na sadyang magpapabago sa akin. Totoo ang sinasabi ng asawa mo, Mary. At tiyak ako na iyon ang dahilan kung bakit may mga sakit rin ng mga bata. Sige po, saan po ba ang bahay ni Katayo? Huwag mo nang alalahanin iyan. Papapuntahin ko na lamang siya dito. Sabi ni Nanay sa akin. Kailangan pati malaman ko kung maayos baga ang tayo ng inyong kubo. Baka kasi may mga nilalang na hindi nakikita kayong naapakan. Delikado ito para sa pamilya nyo. Dagdag pa niya. Hindi naman ako nag-alala sa mga sinabi ni Nanay. Dahil naisip ko pa rin na hindi naman siguro ganun ang nangyari kung bakit may mga sakit ang mag-ama ko. Kayo po ang bahala, Inay. Sabi ko naman. Sa dami ba naman ang isipin ko kung hindi ako gagawa ng paraan? Kahit papaano wala namang mangyayari. Wala naman akong pampadoktor. Kaya kahit sa albularyo ay kakapit ako. Mga ilang araw nga po, Sir Gimbal, ay dumating nga po si Kadayo. At nananatili pa ring mataas ang lagnat ng aking mag-ama. Tanging yung panganay kong anak na laging nasa bahay nila Nanay ang walang sakit. Nako! Itim na enerhiya ang aking nararamdaman sa lugar na ito. Sabi nito nang makatungtong ang matandang albularyo na nasa harapan ng aming bahay. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang lugar na ito ay dating libingan ng Hapon. Sabi naman ng matanda. Napaisip naman ako dahil kung libingan ang lugar, edi sana hindi engkanto kundi multo ang naroroon. Isang halimaw at babae. Dalawang babae ang naririto. Medyo naghihintakot ang sabi ng albularyo sa akin na noon ay kaharap si Nanay. Anong ibig mong sabihin? Itong tuktok ng bundok, libingan. Takadong tanong ni Nanay sa albularyo na patuloy na nagmamasid sa lugar. May nakabaon ditong kayamanan. Dito ito nakabaon sa lugar na ito. Diyos ko naman, sa tagal na naming nakatira dito, wala pa akong nakikitang kayamanan. Pabirong sabi ni Nanay. Pero tunay nga iyon, Sir Gimbal. Marami na rin po kasi kaming pinatira sa lupa nila Nanay noong maliliit pa kaming magkakapatid. Pero hindi po sila lahat nagtagal. May mga kwento po kasi na nakahukay daw sila ng bungo ng halimaw sa gagawin nilang deposito ng palikuran. Pero ilang araw nga lang ang nagdaan at hindi na sila pinatahimik ng kamalasan. Dumating pa nga sa punto na muntikan na rin silang bawian ng buhay dahil dito. Pero isa lang iyong kwento na hindi ko pinaniniwalaan noon. Bagamat totoo ay hindi kami nagpadala sa takot na baka magkasakit at mamatay din kami katulad ng ilan. Tanging piling tao lamang ang makakakuha ng kayamanan. Kaso,
may kapalit. Babala sa amin ng albularyo. Manong Dayo, pwede po bang patingin na mag-ama ko? Ilang araw na po kasing may sakit simula nung tumira po kami dito eh. Sige, tara na. Sinamahan ko ang matandang albularyo sa loob ng bahay namin. Pagpasok niya doon, ay nakita nga niya yung asawa kong nangangaligkig sa lagnat. Nako, napaglaruan ito ng nilalang na hindi natin nakikita. Sabi agad nito at ibinaling ang tingin sa aking anak na bunso. Pati ang iyong sangkol, napapaglaruan din. Mag-ingat kayo. Sabi naman ng albularyo. Ano po ang lumaro sa kanila? Tanong ko naman agad. Ang lugar na ito ay hindi dapat tirikan ng bahay. Marami ng kwento sa lugar na ito na hindi nalalaman ng iyong mga magulang. Pero matagal na po ang lupa namin sa lugar na ito. At dito na rin po ako lumaki. Wala naman po akong nalalaman na kwento sa lugar na ito. Ang mahirap pa po nakatirik na po ang bahay namin dito. Pagkarinig ng albularyo sa akin ay lumabas ito ng bahay saka naglibot-libot. Sa pagkakataon na iyon, nakausap ko ang asawa ko. Mahal, nandito nga pala yung albularyo. Yung albularyo na sinabi ko sa iyo yung papapuntahin ni nanay. Paalisin mo yan, Mary. Nagtaka naman ako sa sinabi ng asawa ko. Bakit naman, mahal? Gagamutin ka niya. Maraming kayamanan sa lugar natin. At sa oras na makialam ang albularyo, hindi na natin ito makukuha. Sabi ng asawa ko na para bang sabik na sabik sa pagyaman. Kahit na inaapoy na ng lagnat. Ano bang sinasabi mo, mahal? May sakit ka na nga kung ano-ano pa ang naiisip mo. Sa halip na matulungan kang gumaling ng albularyo, ang tigas ng ulo mo. Ayos lang ako, mahal. Basta paalisin mo nga ang albularyo na yan. Simpleng lagnat lang ito. Sabi naman ng asawa ko na desperado na paalisin ng matanda. Pagbalik nga ng albularyo, kasama si nanay ay doon nito sinabi ang kanyang nakita. Hindi ko naman muna pinaalis ang matanda, kahit na nakatitig na sa akin ng palihim si Jay. Sa lugar na ito ay pinalilibutan ng matataas na pader. Dati itong kampo ng mga Hapon. Sabi muli ng matanda. Ano naman ang kinalaman ng Hapon sa mga kaganapan na nangyayari sa apo ko at sa manugang ko? Sa lugar ring ito nakabaon ng misteryong babae na nagbabantay ng kayamanan na pinabantayan sa kanya ng mga sundalong Hapon. Napakunot ang noo ko dahil sa mga narinig ko buhat sa albularyo. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ng matanda tungkol sa babae na pinagbabantay daw ng Hapon. Ewan ko ba, Sir Gimbal? Pero parang hindi talaga nagsisingkin sa utak ko yung mga sinasabi ng matanda. Dahil basta hindi ako masyadong naniniwala sa mga kababalagha. Lumaki po kasi ako na nasa isip ko ay panakot lang ng mga matatanda ang multo at engkanto at kung ano-ano pa. Kaya para po sa akin, mahirap pong mag-sink in sa utak ko na may ganung pangyayari. Mang Dayo, pwede po bang gamutin niyo po muna ang anak ko at asawa ko? Kung totoo na dahil sa maligno kung bakit sila may sakit. Sana po matulungan niyo po ako na pagalingin ng mag-ama ko, Mang Dayo. Singit ko habang binabaliwala ang mga babala ng albularyo. Nakinig naman ang albularyo at ginamot nito ang aking anak na noon ay medyo nangangayayat na nga po, Sir Gimbal. Sa kadahilanan nga pong palagi na lamang po itong sakitin. At kadalasan po, pag nilalagnat ito ay halos hindi maampatan. Makalipas ang kalahating oras ay asawa ko naman ang kanyang ginamot. Masama pa rin ang tingin sa akin ng asawa ko.
dahil nga hindi ko pa rin pinapauwi ang albularyo. Buti na nga lamang at nagpagamot din ito kahit papaano. Hanggang sa, "Iha, huwag muna kayo dito matulog. Doon na muna kayo sa bahay ng nanay mo. Masama talaga ang enerhiyang bumabalot sa lugar na ito," sabi ng matanda habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Salamat dayo. Hayaan mo at ako na lang ang titingin sa mga bata. Sabi naman ng nanay ko sa matanda. Umalis na nga sila at naiwan kami ni Jay mula sa bahay. Tulog na noon yung anak namin at medyo nawala na nga ang ligna. "Huwag mo na siyang papabalikan dito, Mary." "Bakit naman? Pinagamot na nga kita pero ganyan ka pa. Hindi ka na lang magpasalamat. Tapos nagagalit ka pa." Medyo naiinis kong sabi sa asawa ko. Kasi naman, Sir Gimbal, ginamot na nga siya ng tao at hindi na nga humingi ng bayad ang albularyong si Mang Dayo. Tapos ganyan pa ang inaasta niya sa taong gumamot sa kanya. Samantalang umigi naman ang kanyang pakiramdam. Bumuti naman at guminhawa ang kanyang pakilasa. Pero hindi ko talaga alam kung bakit nagkakagunoon ang asawa ko, Sir Gimbal. "Basta, huwag mo na itong papabalikin." Nagtaas ng boses si Jay. At hindi ko nga mawari kung bakit ganun-ganun na lamang itong sumagot sa akin. Samantalang noong isang gabi lamang ay halos mga tog na siya sa takot. Kaya naman, hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Agad akong nagpunta sa nanay ko. Saka ako nagsabi sa kanya ng problema ko kay Jay. Hindi ko pa pala nasasabi sa iyo. Tama ang albularyo. Sadyang may mga nilalang sa lugar na kinakatirikan ng bahay mo. "Nay, sa totoo lang po, mas kinakabahan po ako sa nangyayari ngayon kay Jay. Puro na lang po kayamanan ang nasa bibig niya. Hindi ko po alam kung bakit niya binabanggit yung kayamanan, samantalang wala naman po kaming kayamanan, inay." Hayaan mo muna ang asawa mo. Malay mo naman at nagbibiro lamang. Kalmadong sabi ni nanay na medyo nagbibiro pa nga. Pero sigurado ako na hindi nagbibiro si Jay. Hanggang isang gabi po, Sir Gimbal, naging maayos na nga ang mga bata. Masigla na ito at naglalaro na rin. Pero ang asawa ko ay parang baliw na laging nasa labas ng bahay. Gusto laging mag-isa at madalas kong nakikita na naghuhukay ng lupa. Naaapektuhan na tuloy nito ang aming samahan bilang mag-asawa. Gusto ko na sana magsabi sa biyenan ko tungkol sa nangyayari sa anak nila. Pero hindi ko po magawa, Sir Gimbal. Ayoko na po kasing lumapit sa biyenan ko na sobrang sama ng ugali at sobrang taas ng tingin sa sarili. At bukod po doon ay natatakot rin po akong magsabi sa kanila. Dahil nga po nung mga panahong sa kanila pa kami nakatira ay umiiyak nga lang po ang apo nila ay binubulyawan na nila ako. Inaaway. Paano pa po kaya? Pag nalaman nila na parang nawawala na sa sarili ang kanilang anak. Naisip ko na baka ako pa rin ang sisihin ng mga ito dahil sa aking pagmamatigas na umalis at itira ang kanilang anak sa bundok. Sa bawat araw nga na dumadating sa buhay namin at sa bawat gabi na rin na lumilipas, ako yung laging talo. Hindi ako makatulog. Walang gana sa pagkain. At para bang lagi akong pagod. Masakit ang buong katawan ko at lagi akong nakakaramdam ng panghihina. At habang nakahiga nga ako, may narinig akong kakaibang tunog sa labas ng aming kubo. Hindi ko maintindihan kung anong tunog iyon. Parang kadena na hinihila. Iniisip ko kung saan galing ang ganong tunog. Una sa lahat, wala naman po kaming aso. At mas lalong hindi naman nakatali ng kadena ang mga aso ng nanay ko. Pero ang mga tunog ng kadenang iyon ay sinasabayan ng kakaiba at nakakatakot na tunog. Para bang tunog na nagbubukas ng gate na bakal.
matinis at medyo malagitgit. Dahil nga ako na lang ang gising ng gabing iyon, ay para bang may kung anong bagay ang nagpatayo ng aking balahibo, Sir Gimbal. Hindi ko nga alam ang gagawin ko, lalo na at nalaman ko sa albularyo na may mga nilalang nga na nakatira sa pinagtitirikan ng aming bahay. Wala akong nagawa, Sir Gimbal. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at bahagya po akong nagdasal. Yun lang ang alam kong paraan para mawala ang kakaibang takot na bumabalot sa buong katawan ko, Sir Gimbal. Hanggang sa narinig ko na para bang papalapit ng papalapit ang tunog ng kadenang iyon. Hila-hila ng kung anong hindi nakikitang nilalang. Mahal, gising mahal, mahal gising. Muli kong ginising ang asawa ko at naalimpungatan nga ito. Mahal, may narinig akong naghihila ng kadena sa labas. Para bang paikot-ikot na lamang ito sa buong bahay natin, mahal. Gumising ka. Bulong ko sa asawa ko. Agad naman pong bumangon si Jay at kinuha agad ang cellphone niya. Saka ito lumabas ng bahay. Sinilip ko naman po siya mula sa loob pero sa pagtataka ko nga, nakita ko na may hinahanap si Jay sa lupa. Inilawan niya yung mga sulok-sulok at kinukutkot niya yung lupa na may kumikinang na bagay. Actually, hindi naman ginto dahil nga bubog lang na nasisinagan ng ilaw. Jay, ano ba yung ginagawa mo? Bumalik ka na nga dito. Inis kong sabi. Huwag kang maingay. Malapit na lang ibigay ang kayamanan. Nagpapakita na sila ng mga sinyalis, mahal. Sabi naman ng asawa ko na parang hindi na siya yung dating lalaki na minahal ko. Huwag kang masilaw sa kayamanan. Hindi totoo na may kayamanan dito. Nanggagalaiti kong sabi sa asawa ko. Wala kang alam, Mary. Malapit na nating makuha ang ginto. Sabi pa nito. Sa inis ko nga ay hinayaan ko na lamang ito sa labas. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata. Kesa sa mainis ako lalo sa kanya. Kasi sa halip ba naman na matakot ay para bang pabor na pabor pa sa kanya ang mga nangyayari. Kasi naman, sa mga tinuran pa lang ng asawa kong sapik sa madaling pagyaman. Hanggang sa nagising na lang ako nung gabing iyon, Sir Gimbal. Tahimik ang paligid at wala akong naririnig na kuliglig. Bumangon ako saglit para tignan ng mag-ama ko. Nang mapansin kong naninigas ang katawan ng asawa ko. Nagtataka ako dahil parang hindi na ito humihinga. Nilapitan ko siya. Saka ko tinapat ang aking mukha sa kanyang dibdib. Tulog pa rin ito pero hindi ito gumagalaw. Bigla po akong kinabahan, Sir Gimbal. Para po ba akong sinindihan na paputok na bigla na lamang pong sumabog ang takot ko dahil hindi nga po gumagalaw ang asawa ko. Jay! Gising ko dito habang inuuga ang katawan nito. Pero hindi pa rin po ito nagmulat. Mahal! Uy, mahal, gumising ka naman. Huwag mo akong biruin ng ganyan, mahal. Gising! Pero kahit nga anong gawin ko ay hindi pa rin gumagalaw ang aking asawa. Doon na nga po ako nakaramdam ng sobrang matinding takot, Sir Gimbal. Sa sobrang takot ko nga po ay napasigaw na lamang po ako. At tinatawag ko po ang pangalan ng aking nanay. Humihingi po ako ng tulong dahil hindi ko po alam ang gagawin ko. Sa sobrang pagkataranta. Kahit naman po sino ang nasa ganoong sitwasyon. Wala ka na pong magagawa kung hindi ang sumigaw at humingi ng tulong. Inay, itay, tulong! Sigaw ko dahil hindi ko maiwan ang dalawa kong anak na noon ay natutulog pa rin. Pero para bang may nakaharang na pader sa bawat sulok ng aming bahay. Kasabay pa nito ang takot na baka hindi na magising ang asawa ko
Nung mga oras na yun ay Sir Gimbal, sobrang lakas na ng sigaw ko at sunod-sunod ang aking pagsigaw pero parang hindi po ako naririnig ng aking mga magulang na halos kalapit lang naman po namin ng bahay. Sa bandang ibaba lang po sila. Hindi naman po kalayuan sa kinatitirikan ng aming bahay. Tanaw na tanaw nga po sa umaga ang kinatitirikan ng bahay ng aking mga magulang. Nung mga oras pong iyon ay patuloy pa rin po ako sa pagsigaw, Sir Gimbal. Dahil talagang binabalot na po ako ng sobrang takot. Pinagpapawisan na po akong malamig. Dahil ang asawa ko po ay talagang walang kibo kahit anong gising ko. Inay! Tulong, Inay! Patuloy ko pa ring sigaw. Pero parang walang nakakarinig sa akin. Pinagkatodo-todo ko na lamang po ang aking sigaw pero hindi pa rin ata ako naririnig ng mga magulang ko. Masakit na rin ang aking lalamunan dahil sa pagsigaw ko ng malakas. Pero hindi pa rin ako marinig. Ganon din po ang asawa ko. Wala na akong ibang maisip, kundi ang iwanan muna sila saglit. Kahit nga napakadilim ng paligid nung gabing iyon. Dahil doon, Sir Gimbal, iniwan ko ang mga bata. Saka ako nagtungo sa kabilang bahay. Pero halos umalwa ang aking mga mata sa aking nakita. Iba po ang lugar na aking nakita paglabas ko. Takot na takot ako habang pinagmamasdan yung kakaiba at nakakatakot na lugar. Napaurong ako saglit pabalik sa pinto ng bahay namin. Pero halos manginig ako mula sa aking kinatatayuan dahil wala na yung bahay namin. Tanging matataas na pader lamang ang aking nakikita. Walang puno at tanging malumot at may kalumaang konkretong pader ang aking nakita. Nakakapangilabot ang paligid. Sa totoo lang, Sir Gimbal, kahit sinong tao ang makaranas ng nararanasan ko, baka hindi nila kayanin dahil para kang nasa loob ng isang lumang sementeryo. Sobrang takot na takot po ako ng mga oras na yun, Sir Gimbal. Dahil po, ibang-iba na po talaga ang itsura paglabas ko. Sobrang nakakatakot po talaga. Ang itsura po kasi nang nakita ko ay para po akong bumalik sa sinaunang panahon. Gulat na gulat ako at hindi ko talaga alam kung nasaan po ako, Sir Gimbal. Nagpalinga-linga ako pero wala na yung bahay namin. Diyos ko, nasan ako? Takot na takot kong sabi habang pinagmamasdan ko ang nakakatakot na lugar. Hanggang sa hindi kalayuan ay may nakita akong babae. Maamo ang kanyang mukha, Sir Gimbal. Marumi ang kanyang damit at gusot-gusot na. Yung mga mata niya, kitang-kita ko ang kanyang pagod. Malalim ito at malaki at nangingitim ang paligid. Yung suot niyang damit ay may bahid ng dugo. Pero tuyo na ito na para bang matagal na rin niyang suot ang kanyang mahabang bestida na may manggas. Yung mga sinaunang bestida po, Sir Gimbal. Sino ka? Tanong ko habang binabalot pa din ako ng takot ng mga oras na iyon. Pero hindi ito nagsasalita. Nakatitig lang ito sa akin ng malamlam. Nanginginig naman ang aking tuhod. Dahil sa tuwing tititig siya sa akin, para bang dinadala niya ako sa kanyang tabi. Pwede bang malaman kung nasaan ako? Gusto ko na bumalik sa bahay namin. Nasa kapahamakan ng asawa ko. Sabi ko na walang ibang naiisip kundi ang kapakanan ng aking mag-ama na naiwan ko sa loob ng aming bahay. Sa pagkakataon niyang iyon ay naisip ko pa rin na baka magising ang bunso ko at manghingi ng gatas. Pero nananatili yung babaeng nakatitig lang. Maya-maya nga ay inunat nito ang kanyang mga braso. Saka itinuro sa akin ang lugar na malapit sa kanya. Sinundan ko ng tingin yung kanyang tinuturo.
Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ko ang baul ng ginto. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko, Sir Gimbal. Sobrang daming mga alahas. At iba't ibang klase ng mga barya na parang pera pa ng sa unang panahon. Mga ginto ito at kumikinang talaga. Marami at makinang. Basta, sobrang dami nito. Naaalala ko tuloy yung mga sinasabi ng albularyo tungkol sa mga nakatagong kayamanan sa lugar. At sa unang pagkakataon nga ay nagsalita yung babae. Tanggapin mo na. Pagod na ako. Makahulugan itong sabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang nanginginig ang aking boses. Habang pinagmamasdan ko ang maamong mukha ng babae na noon ay parang nasa 2 dipa na lang ang layo sa akin. Ngunit sa halip na sumagot, nanahimik na lamang siya at tila ba ay may mabigat siyang lihim dahil nakita ko ang pagluha nito. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit at sa bawat paglapit niya ay kusa namang umaatras ang aking mga paa. Parang kusang lumalayo kahit hindi ko sinasadya. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa bato ko. Ngunit ang nakakapagtaka, walang hangin sa paligid ko ng mga oras na yun, Sir Gimbal. Dahil pinagmasdan ko ang mga punong nakapalibot sa amin. Sa dami ng puno, Sir Gimbal, kahit ni isang puno ay wala man lang gumagalaw ang dahon. Mas lalo po akong kinalabutan. Dahil bakit ganon? Ang lamig-lamig ng pakiramdam ko. At ramdam ko po talaga yung pagdampi ng hangin sa aking batok. Sobrang nakakapangilabot po ang pangyayaring iyon, Sir Gimbal. Para bang mula sa katawan ko mismo nang gagaling ang lamig na siyang nagpataas ng aking mga balahibo. Akala ko nga, makakalapit pa siya sa akin. Pero doon ko napansin ang kadenang nakatali sa kanyang paa. Hindi ko nga alam kung maaawa ba ako o matatakot. Dahil nasa isip ko na siya na siguro ang nilalang na naririnig ko na naglalakad sa harapan ng aming bahay. Maya-maya ay doon ko pa nakita ang kanyang ginagawa. Ikinandado niya sa kanyang dibdib ang hawak niyang bagay. Kita ko sa mga mata niya na nahihirapan na ito. At habang lumalapit siya, lalo kong nararamdaman ang kakaibang puwersa na para bang gusto niyang ipilit iyon sa akin. Tanggapin mo na. Pero bakit mo ito binibigay sa akin? Daan-daan ako nag-aalaga ng kayamanan na ito. Gusto ko na magpahinga. Ako ang inatasan ng mga dumukot sa akin. 10 dekada na ang nakakaraan. Pinatay ako para maging tagabantay ng kayamanan. Malamig nitong sabi. Hindi tuloy ako makapaniwala sa aking narinig. Kunin mo na bago pa siya dumating. Dagdag pa nito. Hindi ko tuloy maunawaan kung ano ba ang ibig niyang iparating. Sino ba yun? Nanginginig kong usal, ngunit walang lumabas na sagot mula sa kanya. Inunat niya ang mga kamay at pilit niyang iniaabot sa akin ang kanyang hawak. Pero hindi pa nga siya nakakalapit, ay bigla kong narinig ang isa pang boses mula sa gilid ko. Isang malamlam, basag, at paos na tinig ng isang babae. Pero andun yung nakakatakot nitong aura. Unti-unti akong lumingo at halos mapabitaw ako ng hininga nang makita ko ang nasa gilid ko. Nakasuot ito ng itim mula ulo hanggang paa at nakatayo ito sa dilim. Ang buhok niya ay mahaba at malago. Ang mukha niya ay kulubot na at ang balat nangingitim at ang mga mata niya, Sir Gimbal, ang mga mata niya ay walang puti. Puro itim at nakatitig lang siya sa akin.
At bawat saglit na tumatama ang mga mata niya sa akin, pakiramdam ko'y hinihigop ang kaluluwa ko pailalim kung saan siya galing. Halos mapasigaw ako sa takot habang nakapako pa rin ako sa kinatatayuan ko. Naglakad siya papalapit sa akin, ngunit hindi ko naririnig ang kanyang mga yapak. Samantalang ang una namang babae, patuloy pa rin ang pag-aabot ng kayamanan sa akin. Waring sabik na mailagay iyon sa aking mga kamay. Pero nabigla na lamang ako nang matanaw ko muli ang babaeng maamo na hinablot ng isang malaking kamay. Mabalahibong mga kamay na parang sa isang halimaw, tulad nga ng mga sinasabi ng albularyo. Kita ko pa rin ang nagmamakaawang mukha ng babae, habang dakot-dakot ng halimaw ang mukha niya, sabay hila sa kadiliman. At sa isang iglap nga ay hindi ko na ito nakita. Pero ang nakakatakot na nilalang sa gilid ko ay naroroon pa rin si Regimbal. Humahalakak ito ng humahalakhak, na para bang pinagtatawanan nito ang babae kanina. Kayamanan, kapalit ang buhay. Nakakatakot nitong sabi, habang nakatitig sa akin ng matalim. Hindi ko tatanggapin ang yaman mo. Sigaw ko habang nakatitig pa rin ako sa babaeng nakaitim. Ako ang tagabantay ng yaman. Sa oras na maghandog ka ng buhay, lahat ng ito ay mapapasa iyo. Sabi nito, sabay pakita sa akin ng mas maraming kayamanan sa bandang likuran niya. Tumpok-tumpok na ginto at napakaraming pilak. Hindi, sa inyo na yan. Hindi ko tatanggap ng yaman, lalo na kung kapalit ay buhay ng mga minamahal ko sa buhay. Walang katumbas na pera o material na bagay ang buhay ng mga mahal ko sa buhay, lalo na ang mga anak at asawa ko, maging ang mga magulang ko. Matapang ko pa rin sabi sa babaeng nakaitim. Ayaw mo ba talaga? Isang buhay lang naman ang hinihingi ko. Dugo lang ng isang mahal mo sa buhay at mapapasa iyo na lahat ng kayamanan sa bundok na ito. Pagpumilit nitong alok sa akin, pero hindi ako nagpatinag. Hindi po ako yung tipong taong mahilig sa madali ang yaman, lalo na kung ang kapalit nito ang buhay ng minamahal ko. Para po kasi sa akin, Sir Gimbal, hindi na baling isang kahig isang tuka lang kami ng pamilya ko. Ang mahalaga ay magkakasama kami, malulusog, masasigla ang mga anak ko, at hindi dinadapuan ng anumang sakit. Kesa naman sa may pera ka nga, mayaman ka nga, pero kung ang kapalit naman nito ay isang buhay ng minamahal mo o kahit nino pa man, hindi ko po maaatim iyon, Sir Gimbal. At maari pong may masabi ang mga tagapakinig ninyo na kesyo nagbubuhat ako ng bangko. Pero po, kung kayo po, Sir Gimbal, at sa mga tagapakinig ninyo, maaatim niyo po bang tanggapin ang kayamanang iniaalok sa inyo ng isang demonyo, kapalit ay buhay ng minamahal nyo? At muli pong nagsalita ang babaeng nakaitim. Ayaw mo ba nito? Hindi mo na kailangang magtrabaho. Ang hinihingi ko lang namang kapalit ay isang buhay ng minamahal mo. At magiging magaan na ang buong pamumuhay mo. Alok muli nito sa akin, sabay pakita ng gintong kwintas at mga malalaking tipak ng ginto. Mali ka ng taong inalok. Hindi ako papasilaw sa kayamanang nanggaling sa masama. Nakakatawa ka. Pagkasabi ng babaeng nakaitim, naglaho na rin ito na parang bula. Pero rinig ko pa rin ang halakhak nito sa aking tenga.
Matapos nga ng insidenteng iyon, dun lamang ako nakaramdam ng kakaibang panghihina. Bumagsak ako sa lupa at pakiramdam ko, mauubusan ako ng hangin sa lalamunan. Doon ay unti-unti kong naramdaman na para bang naninikip ang aking dibdib. At kahit nga panghina pa rin ako ay nagawa ko pa rin ipikit ang aking mga mata para magdasal. Sandali pa ay nagliwanag ang aking paningin. Hanggang sa marinig ko po, Sir Gimbal, ang pamilyar na boses. Mary! Mary! Anak! Mary! Nagising ako na nasa harapan ko si nanay. Kita ko agad ang takot sa kanyang mga mata. Naroroon din si Jay, pati ang mga kapatid ko. Bit-bit ang aking mga anak. Nagtataka tuloy ako, Sir Gimbal, ng mga oras na iyon. Bakit kayo naririto? Tanong ko na walang kaalam-alam sa nangyari. Alam mo ba, anak? Mangyak-ngyak nitong sabi. Ano po yun, inay? Alam mo bang 3 araw ka nang walang malay, ha? Iyak pa rin ang iyak ang nanay ko nang sabihin niya iyon. Nagulat naman ako dahil ang buong akala ko ay simpleng masamang panaginip lang ang lahat. Ano po? 3 araw? Pero nananaginip lang po ako ng masama. Si Jay po ba? Ayos na po ba siya? Ang mga anak ko po. Sunod-sunod kong tanong. Pero nagkatingin silang lahat sa akin. Hindi ko tuloy alam kung ano ba ang nangyayari. Sandali pa ay dumating na naman si Kadayo. Mabuti at nagising ka. Alam mo ba na ang mga taong tinatawag na mga hindi nakikitang nilalang ay hindi na nakakabalik pa? Napakaswerte mo, Iha. Sobrang swerte mo. Sir Gimbal, sa totoo lang, nagulat po ako sa mga sinabi ng albularyo. Nakita ko naman si Jay na nakatitig sa akin. Hindi na iyon titig ng galit, kundi awa. Alam kong nagkamali siya at parehas naming alam iyon. Kadayo, tulungan mo po ang babaeng makalaya sa sumpa sa kanya. Iyon lang po ang alam kong paraan para matahimik na siya. Sabi ko dahil pakiramdam ko sa oras na makalaya na ang babae mula sa kanyang kinalalagyan, mawawala na rin yung mga taong may masasamang hangarin sa iba. Napakaswerte mo, Iha. Nakita mo ang dati nilang mundo. Pero tama ka. Kailangan niyang matahimik na. Sabi naman ng albularyo. Swerte ka talaga, mahal. Dahil hindi ka nagpasilaw sa yaman na sinasabi nila. Dahil kung oo, baka isa na sa mga anak natin ang mamatay. O baka ako, pwede rin ikaw, mahal. At hindi ko kakayanin yun, mahal. Hindi ko kakayaning mawala ka sa amin ng mga anak mo, mahal. Maraming salamat sa Diyos at nakaligtas ka. Malungkot nitong sabi. Kaya nga hindi kami nagbabahay sa lugar na ito. Dahil sa mga kwentong ganyan eh. Natatakot, pero may halong paninermong sabi ng kapatid ko. Ang mahalaga ay ligtas na si Mary at narito na muli siya sa atin. Mangyak-ngyak naman na sabi ni inay. Ganito ang gagawin natin. Kailangan nating alayan ng itim na manok ang paligid ng bahay niyo, Iha. Tapos po, ano pa pong ibang gagawin? Tugon naman ng asawa ko sa albularyo na halatang natataranta pa rin. Dapat alalahanin ni Mary ang lugar kung saan nakatali ng kadena yung babaeng tagabantay ng kayamanan. Kailangan niya ring mag-alay din dito ng dugo ng puting manok na dumalaga para palayain na siya ng halimaw na nagtatali sa kanya. Daya, kailan iyon gagawin? Nanginginig na sabi naman ng inay. Ramdam ko tuloy ang kilabot sa loob ng bahay namin. Tuwing maliwanag ang buwan, nagpaparamdam ang babaeng nakadena
Naghahanap kasi ito ng mga taong tutulong sa kanya. Pero meron pa naman pong isang babae na nakaitim. Sabi ko naman. Ang babaeng tinutukoy mo ay hindi karapat-dapat tulungan. Siya ay ang engkantong itim na ginagamit ang kayamanan para makakuha ng buhay. Hindi ito dapat paniwalaan, iha. Tandaan mo yan. Dagdag pa ng albularyo. Kung ganon, kailangan nating kumilos. Bukas ay ang unang bilog ng buwan. Kailangan nating maglagay ng itim at puting manok. Sumang-ayon naman ang aking mga kapatid. At ilang oras pa nga rin silang nagkukwentuhan ng katatakutan bago po sila umuwi. Yung albularyo naman ay nagmadali na ring umalis. Dahil sa may nangangailangan pa nga din daw dito na nanunudaw. At naiwan nga kaming mag-asawa sa bahay. Hindi umalis si Jay sa tabi ko. Nakatingin lang ito sa akin at parang may nais sabihin. Mahal, ayos ka na ba? Tanong ko sa asawa ko na bigla na lamang yumakap sa akin ng mahigpit. Patawad, mahal. Sa gustuhan kong maibigay agad ang yaman sa inyo ng mga anak mo. Pati ikaw na pahamak. Akala ko kasi ako ang mapapahamak sa oras na tinanggap ko ang yaman nila. Ikaw pala, mahal. Sabi nito na aking kinabigla. Hindi ako galit. Hindi rin ako nagtampo. Hindi rin ako masaya. Basta, walang halong emosyon ang aking mukha nang sabihin sa akin ng asawa ko iyon. Hindi ko naman siya masisisi. Alam kong mahirap talaga ang buhay namin. Isang kahig isang tuka lang kami, Sir Gimbal. At swerte na nga kung may matabing pera na pambili ng masarap na ulam araw-araw. Pero hindi ko talaga akalain na gagawin din lahat ng asawa ko. Kahit hindi na sa mundo natin galing, kundi sa mga nilalang na hindi naman natin alam kung totoo ba talaga. Pero isa na rin sa pinagpapasalamat ko dahil hindi siya nag-atubiling lumapit sa akin para humingi ng tawad. Niyakap ko na lamang ang aking asawa. Saka ko sinabi na magiging maayos rin ang lahat. Makakapagsimula muli kami ng magkasama at higit sa lahat, makakamtam namin ng lahat kung magtutulungan kaming dalawa. Siguro tao lang naman talaga tayo na nagkakamali. At minsan pa nga, halos kumapit na rin sa patalim pag nakakakita na nahihirapan ng pamilya. Kinabukasan niya, Sir Gimbal, ay ang asawa ko po mismo ang siyang nagbuhos ng dugo sa lugar na itinuro ko sa kanya. Nag-alay na rin po kami ng dasal sa paligid ng aming bahay. Nagpabasbas na rin kami nang magkaroon ng liwanag yung tahanan namin kahit papaano. Matapos po ng pag-aalay namin, at hindi rin po kami tumitigil sa pagdarasal. Alam naman natin na mas mabisa ang dasal kaysa sa anumang uri ng handog. Hindi na rin kami nakalimot sa pagsimba, kahit na alam naman naming may kalayuan ng simbahan sa lugar namin. Hanggang sa paunti-unti nga po, Sir Gimbal, at nawawala na yung mga nakakatakot na pangyayari sa aming bahay. Wala ng kadena, wala ng babaeng nakaitim, at mas lalong wala nang nagpaparamdam na kababalaghan. Hindi na po nababalot ng nakakatakot na pangyayari yung bahay namin. Siguro, nakatakas na rin yung babae mula sa kanyang sumpa dahil na rin sa tulong namin. At isa nga po, Sir Gimbal, sa pinagpapasalamat ko ay hindi na rin naging sakitin ng mga anak ko. Masigla na sila at maayos na nga rin ang kanilang pangangatawan. Doon namin na-realize mag-asawa na hindi naman talaga nasusukat ang kayamanan sa ginto. Yung bang madalian lang natin makuha pero may kapalit na buhay. Dahil habang pinagmamasdan ko po ang aking mga anak, naisip ko na sila pala talaga ang tunay kong kayamanan. At sigurado rin po ako na parehas kami ng naiisip ng asawa ko. Dahil simula nga po nang nangyari sa akin, hindi na siya naging pabayang ama. Ginagawa niya ang lahat. Makakain lang kami ng sapat at mabigay ang gusto ng mga bata. Nakakatakot man po yung nangyari sa buhay naming mag-asawa.
Pero isa na rin itong aral sa amin na hindi namin makakalimutan. Dahil yung ginto, mahahanap namin yan kung gusto namin. Pero pag isa sa mahal sa buhay ang nawala, hindi na iyon mapapalitan pa. Sa mga nakakarinig po ng aking kwento na ito po ay tunay na nangyari talaga sa aming buhay. Ginawa ko lang itong malikhaing kwento para na rin magsilbing aral sa bawat isa sa inyo. Hanggang dito na lamang po, Sir Gimbal, at maraming salamat po sa inyong pakikinig. At bago po matapos ang kwento natin sa ngayon, nais ko pong i-shoutout ang mga nais magpa-shoutout nung nakaraan pa nating video. Ipagpatawad nyo po kung ngayon lang po tayo ulit naka-upload, mga kagimbal. Sa kadahilanan pong isa po kami sa apektado ng dumaang bagyo. At dahil po sa bagyo ay nagkaroon po ng malawakang power interruption sa aming lugar. At bilang bawi po ay isa-shoutout ko po ang mga nais magpa-shoutout sa nakaraan pa nating video. Shoutout po kay Rachel Quintinilla, watching from Jeddah, at kay Charlie Gumansing from Muscat, Oman, at kay Lucille de Lima from Dasmariñas, Cavite. Ingat po kayo lagi at maraming salamat po palagi sa pagsuporta sa aking channel. Hanggang dito na lamang po. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin kalimutan, i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.